Part 5. Lumabas na ang lahat nang matapos ang meeting. Naging tense ang lahat sa preparasyon nila. But in the end, he approved 2 proposals from the heads. And Bobita's idea is one of it. In fairness, may silbi nga naman ang malaking posisyon ni Bobita sa kumpanya, dahil sa kalat na ideya niya. Half day lang din si Dave. May importanteng lakad siya. Inutusan niya rin akong kunin ang bulaklak na pinagawa niya bukas sa isang sikat na flow-earring boutique. I don't know why it has to be me. Kasama din siguro ito sa trabaho ko bilang sekretarya niya. So I have to pick it up before I'll get to work. Bea, oh dear, Bea. Sa malawak ng ngiti niya. Pakembat pa siyang lumapit sa mesa ko. Nandyan pa ba ang amo mo? Turo ng nguso niya. Wala na, umalis na. Half day lang iyon ngayon. That's good to hear, sabay upo niya. Hindi naman sa hindi ko siya gusto. Ano ka ba? Makalaglag panty nga ang kagwapuhan niya. Kaso nakakatense ang Dragon Tay. Pinatalsik niya agad si Ben kahapon, at ngayon sa meeting nang inag kaming lahat sa presentation. Nakaka-stress. Suklay sa buhok niya. Kumunat na ang noo ko. May pinatalsik siya. Sino? Iyong janitor dito. Ang gwapo pa naman ni Ben. Gusto ko sanang Joanne. Kaso napansin ko ang minyak lang din. Ngayon naalala ko na. Siya ang kahapon sa loob na kasama ko na humawak sa upuan. Pinatalsik niya dahil lang doon. Ibang klase din si Dave. Kawawa naman iyong tao. Mahinang tugon ko. Hindi, Bea. Marami nang nagrereklamo sa kanya. Isa na si Jonah. Madalas kasi mambuso ang janitor na iyon. Mabuti nga sa kanya. Sino kaya ang nag-report sa kanya kay Sir Dave? Ang lakas talaga. Talsik agad. Bahagyang tawa niya. Napalunok na ako. Baka nga munyak siya. Pero baka rin sakit niya. Di ba may mga taong ganoon? Umayos na agad siya ng tingin sa akin. Bea, psychologist ka ba? Tumahimik ka na nga. Kahit nga ate mo ayaw na ayaw sa janitor na iyon. Inis na tugon niya. Ay ganoon ba? Di kay ate na rin ako susuporta, ngiti ko. Pinaikot lang din niya ang mga mata. Kukunin kitang model sabay tayo niya. Ha, ako, talaga, para tuloy akong batang na-excite sa kanya. Ang alam ko ay kukuha ang kumpanya ng iilang sikat na modelo para sa launching ng product. Ang saya kaya dahil sasali ako. Kung iisipin ko nga naman. Ito ang unang modeling ko na kasama ang mga sikat. Oo, tingnan ko kung saan kita ilalagay. Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Kahit flower vase lang ako sa gilid, okay na sa akin. Tumayo na agad ako at niyakap si Bobita. Salamat, dream come true ko ito. Ipapaalam ko muna kay Sir Dave. Sana okay lang din sa kanya. I don't think it will be a big deal, sabay kindat niya. Yes. Ang saya ko, tango ko. O sige na, ayusin mo na ang lahat ng trabaho mo, para payagan ka ng dragon mong amo. Umirap na siyang nakangiti. Natawa na lang din ako. Ang bakla talaga. Alam na alam niya na ito talaga ang pangarap ko. Ang maging modelo. Maaga akong nagising at nagpunta muna sa flower shop para kunin ang bulaklak na pinagawa ni Sir Dave. Namangha ako sa napakaganda at preskong bulaklak na rosas. Lahat ito ay kulay dilaw. Napakasimple ngunit napaka-elegante ng pagkakagawa. Matagal ko itong tinitigan at ngumiti na. Isang beses lang ako nakatanggap ng rosas noon. Noong first anniversary namin ni Jazz. Sweet naman siya sa akin noon. He always called me every night before going to bed, and he's always be the first to greet my morning. Kahit pa naging patago ang relasyon namin sa side niya, ay pinaramdam naman niya sa akin na mahal niya ako. Nagbago lang din ito nang tinanggap niya ang mas malaking posisyon sa trabaho niya. Thank you, saad ko sa tindera, ngumit lang din siya. Nang makarating ako sa trabaho nakatingin ang halos lahat sa akin. Bitbit ko kasi ang magandang rosas na ito. I don't think it's me that makes their head turn. It's because of this beautiful bouquet of flowers that I'm holding right now. Maingat ko itong nilagay sa ibabaw ng mesa niya nang makarating ako sa loob ng opisina. Malinis na ang lahat dito, dahil nilinis ko ito kahapon bago ako umuwi. Bumalik na din ako sa pwesto ko at tinapos lang din ang iilan na trabaho ko. It was past lunch when I decided to go for my own lunch.
Hindi nga ako sumama kay Babita, dahil hinintay ko siya. Pero hindi naman siya dumating, kaya umakyat na ako. Patungong kantin. Tumaas lang din ang kilay ko nang magtagpo ang mga mata namin ni Jonah. Inis naman niyang pinagmasdan ako na mula ulo hanggang paa. Ano bang problema ng bruhang ito? Ang sarap talagang sabunutin. Pero di ko ibababa ang level ko sa kanya. Magsama sila ni Jazz. Pakialam ko. Kahit papaano ay naka-move on na naman ako ng konti. Wala nang natirang luha sa akin. Puro galit na lang ang natira sa damdamin ko sa kanya. Hindi ko na pinansin at kumuha na ako ng tinapay. I've heard isa ka sa nagrekomenda ng modeling agency, Jonah, tugon ng babaeng katabi niya. Napalingon lang din ako sa kanila. Hamabal ang tuloy ang baba niya. Feeling maganda. Akala mo naman bagay sa kanya. I rolled my eyes in secret at nagbayad na ako sa tindera. Yes, my boyfriend is the model organizer manager. They've asked me kung possible ba, arting tugon niya. Ang lakas mo talaga sa boyfriend mo. Ang sikat kaya niya. Ang swerte mo, Jonah. Nakakaingit naman, tugon ng isa. Uminit lang ang pisngi ko sa inis. The heck? Ang buweset naman loloko pa talaga ang kinuha nila. Wala na bang iba? Umalis na ako at hindi ko na sila nilangon. Nawala ang gutom ko. Pakiramdam ko makakapatay ako ng tao sa mga sandaling ito. Padabog akong naupo sabay kain sa tinapay ko. Napakuyong kamao pa ako. Naging lantang gulay patuloy ang tinapay ko ngayon. Mabuti na lang at ube lang din ang palaman nito. Dahil kung may itlog lang ito, tiyak sa mukha niya haantong iyon. Bizet lang talaga. May tumikim lang din sa likurang bahagi ko. Oo, ano Babita? Inis na tugon ko. Ang seryosong mukha niya agad ang tumambad sa akin pagkalingon ko, si Sir Dave. Kamantek na tuloy akong mabilawkan, at daling ininom ang tubig ko sa gilid. Ang bong akala ko kasi si Babita lang. Iyon pala ang dragon na. Ang malas ko talaga. When you're ready, we have to go somewhere. Baritonong tugon niya. Tumalikod na agad siya at bumalik sa opisina niya. God, that was hilarious. Ang tanga mo talaga, Bea. Mas binilisan ko ang kain at inubos na ito. Pamanta agad ako ng banyo at nag-ayos lang din sa sarili. Huminga muna ako bago kinatok muli ang pintuan niya. Ready na po, sir, tipid ng ngiti ko. Nakatayo na siya at may kausap lang sa cellphone. Naghintay lang din ako sa gilid. Kinuha niya ang bulaklak na nilapag ko kanina at binigay sa akin. Tinanggap ko naman to. Sumenyas lang siya kaya sumunod na ako sa kanya. Okay, aalis na kami. Saan kaya kami papunta? Siguro sa babae niya. Ano pa ba? Mga lalaki nga naman oh. Nagtaka pa ako dahil maingat hiyang binuksan ang pinto ng sasakyan at unang pinapasok ako. What the hell is wrong with him? Hindi naman siya ganito. Nakakapanibago. Umikot lang siya at pamwesto. Okay, no worries. I'll see you tonight. I love you, sabay patay niya sa tawag. Napatitig lang din ako sa kanya. Yeah, this handsome species obviously owned by somebody. Impossible naman kung walang girlfriend ang mukhang iyon. Si Jazz nga nakalahating unggoy ang mukha nakuha pang mambabae. Who knows if how many aside from Jonah. I will just forget our kisses. That was just a bonus. That was unintentional mistake. No one to be blamed. Tahimik kaming dalawa sa kotse. Napatitig lang din ako ng husto sa bulaklak na nasa kandangan ko. Ang totoo, ang daming tanong sa isip ko ngayon. Pero tatahimik na ako. Ayaw kong magtanong. Siya naman ang boss ko at ako ang alipin. That's fair enough. What do you think about the flower? It looks beautiful. Ang ganda sa mata at nakakagaan sa pakiramdam. Sagot ko, pero hindi naman ako nakatingin sa kanya, dahil nasa bulaklak kasi ang mga mata ko. We won't be long. Yellow rose is her favorite. Ngumiti lang din ako. Mabuti nga ito, may pinag-uusapan kami habang nagmamaneho siya. Para naman hindi maging awkward sa akin ang araw na ito sa kanya. Do you know what's the depth meaning of yellow rose? Ngiting tanong ko sa kanya. Natahimik lang siya at seryoso lang nagmaneho. It declares, you're a great friend. Kaibigan mo lang ba ang bibigyan mo nito? Pagpatuloy ko. It means purity and holiness, Bea. And at the same time jealousy and infidelity, direktang tugon niya. Yeah, you're right. I shut myself up. Mas mabuti na huwag na akong magsalita.
Wala naman akong alam sa kanya. Ayaw kong mahusgaan siya. I don't easily judge people by the way they look physically, nor the way they talk. I have to know their story first. Kaya minsan nakikinig lang din ako. Minsan naman, wala na akong pakialam. Iba-iba naman kasi tayo. Nabigla ako nang pumasok kami sa isang eksklusibong daan patungo sa isang pribadong sementeryo. Nahabag lang din ang puso ko. He's giving it to someone who's a deceased. Tumayo lang din ang balahibo ko sa batok habang tinitingnan ang buong paligid. Malinis nga naman dito. Mahal din siguro dito malibing. Nahinto lang din kami sa may pinakatuktok. Una na siyang lumabas at binuksan ang pinto ko. Salamat. There must be a reason for his gentle manners today. Kakaiba kasi siya ngayong araw na to. Binigay ko na sa kanya ang bulaklak at naglakad na siyang nauna. Nakasunod lang din ako sa kanya. Hanggang sa mainto kami sa isang malaki at maganda na lapida. Maingat niyang binaba ito at mas umayos sa tindig niya. How are you, Mom? Tiimbagang niya. Napakurap lang din ako nang mabasa ang pangalan dito. Josephine Marian Montenegro, ang mama niya. Birthday niya pala ngayon. Tinitigan ko lang ng mabuti si Dave. Halata sa mukha niya ang lungkot. Nakikita ko kasi ito sa mga mata niya. Matigas man ang aura nito, ay alam kong malambot din naman ang puso. May dinukot siya sa bulsa, ang shade niya at sinuot ito. I don't know if he's shedding some tears, or just trying to look tough physically. Mas lalo lang nahabag ang puso ko. Mas natahimik lang kami pareho. Hello, po. Ako po si Bea, kaibigan ni Dave. Happy birthday po sa inyo. Sana po masaya kayo. And don't worry about Dave. He's such a reliable person with so much dedication in everything. Napaka-responsable po ng anak niyo, tipid ng ngiti ko. Naalala ko lang tuloy ang papa ko. Ang tagal kong hindi siya nabisita. Hindi na ako nagsalita dahil bumagsak lang din ang luha ko sa mga mata. Here I am standing in front of Dave's mom's grave crying because I remember my papa. High school pa lang ako nang mawala siya. Kaya si ate na lang din ang tumayong breadwinner sa amin. Na-miss ko rin si mama. Ayaw niya kasing tumira dito sa syudad. Gusto niya sa probinsya, na kung nasaan ang puntod ng papa ko. Marami din naman kaming kamag-anak doon. Hindi siya nag-iisa. Tumalikod na ako at pasimpleng pinahiran ang luha ko. Napansin ko rin na may upuan sa gilid, kaya humakbang na ako papunta rito. Umupo ako at tinitigan lang siyang nakatayo sa puntod ng ina niya. If you come to think of it, this man in front of me is such a beauty, a dragon beast, but with a soft spot inside. He may look hard as rock, but himself also has his weakness. Hindi ko lang alam kung ano ang kahinaan ng nag-iisang Dave Montenegro. Ang sarap lang niyang titigan. Nilingon niya ako at humakbang na din palapit sa akin. Umupo na rin siya sa tabi ko. Are you okay? Nagtanong nga siya pero di naman nakatingin sa akin, dahil nasa malayo nakatingin ang mga mata niya. Tumango ako. Oo, naalala ko lang ang papa ko. Tagal na kasing di ako nakabisita. He just licked his lips and bit his lower lip. Hindi pa niya tinangal ang sunglasses niya. Okay lang, mas gwapo nga siya lalo. Mas magandang titigan siyang lalo. Napakurap na ako. Ano ba tong iniisip ko? Ang mata mo, Bea. Kaya umiwas na ako. Naging tahimik lang kaming dalawa. Ayaw niya atang magsalita. Pakiramdam ko hindi pa siya handa na buksan ang puso niya para magkwento. Nanatili kami ng iilang minuto, tahimik, at dinamalang ang bawat dampi ng hangin sa mukha. Pumikit na ako. Mas gusto ko lang marinig ang huni ng ibon sa paligid. Ang tahimik at ang sarap nito. Si Jazz ng SBF, tugon ni Bobita. Kumunat lang din ang noo kung tinitigan siya. Tinanong ko kasi kung sino at kaninong agency ang kinuha nila para sa event. Kinumpirma ko lang talaga, at tama nga naman si Jonna nang marinig ko siya. Ang walang hiyang Jazz pa talaga. Ba't sila ang napili mong agency? May iba naman ah. Umayos agad si Bobita at hinarap ako. Bakit may problema ba? Do you perhaps knows, Jazz? No, hindi ko siya kilala, iling ko. Their agency is one on the top 3 in the country, Bea. I was aiming for the Monte Fashion Sisters company ng kumpanya natin kaso kilala ko si Sir Dave. Ayaw na ayaw niyang makigulo ang pinsan niya sa event na ito.
Pinsan niya ang may-ari ng Monte Fashion. Nanlaki na ang mga mata ko. Oo, the most eligible hunk with a complete package, RK Montenegro. Pumilantek lang ang kamay niya sa ere at kumura pa ang mga mata niya. Ngumiwi lang akong tinitigan siya. Nabaliw na talaga ang bakla. Pero in fairness, kilala ko ang pangalan niya, si RK Montenegro, ang nagmamay-ari ng Monte Fashion. Pero hindi ko pa naman siya nakita ng personal. Ayon sa sabi-sabi, mailap daw siya sa media, ayaw ng publicity. That's why his models with his artwork are the faces of his company. Who wouldn't like to work under the company as their models? Naalala ko pa nga noong sumasali pa ako sa fashion show Rampage. Halos lahat ng mga kasamahan kong model pinangarap talaga na makapasok sa Monte Fashion. Sana nga pala sila nang kinuha mo. Ba't pumunta ka pa sa iba? Inis na tugon ko. Ayaw na ayaw ko talagang makita si Jazz. Nakakainis lang din. Nag-suggest na ako, Bea. Hihintayin ko na lang ang approval ng dragon mong amo. Pabagsak niyang salita. So hindi pa final. I mean, pwede pang ayawan natin ang SBF. Kinuha lang niya ang maliit na salamin sa harap ko at nanalamin pa. We can join them together. That's not a big deal. I've done that work before, at 2 kumpanya ang kinuha ko. Wala namang problema, ngiti niya. Nawala lang ang ngiti sa labi ko. In the end, I have no choice anyway. Bahala na nga. So ano naman kung makikita ko siya? No one knows that he's my ex, except for ate and sila. Ngumit ulit ako kay Babita nang maalala ko si Sila. Can I suggest an extra model? May kilala kasi ako. Sino? Si Sila Delamere, best friend ko. Pwede pa, please. Pakyut ko sa bakla. I know her. And sure, kayong dalawa ang ilalagay kong extra okay. Tama na kayong dalawa na galing sa akin. The rest will be on just shoulder. Tumayo na siya at inayos lang ang damit. Tumayo na rin ako, para magtimpla ng kape ko. Tanghali na kasi at alam kong half day lang ulit si Sir Dave. Sinabi na kasi niya sa akin kahapon na may importante siyang gagawin ngayon, at after lunch na siya magpapakita. Wow, you're really such a beauty, Bea. Hinawakan niya lang ang balikat ko at pinaikot ako sa harapan niya. Tumaas lang din ang kilay niya, pero kakaiba naman ito. Look at you. Ang ganda. Sana ganito talaga ang katawan ko. Baliw. Umalis ka na nga. Nauuhaw na ako. Agad naman siyang bumitaw sa akin. I'm wearing a maxi-long summer dress. Kitang-kita pa ang likod ko pati na rin ang cleavage sa harapan ko. It's actually not an appropriate office attire but I paired it with my black office blazer. Tinangal ko lang din dahil kami lang naman ni Babita ang nandito. Pupunta ako ng kantin. Come on, let's go. Dinaka na niya ako, bakla talaga. Sana nga pala sinuot ko ang blazer. Gusto ko sanang balikan. Ayaw ni Babita. Pakialam daw nila. Okay lang naman daw ang damit ko. Pero pinagsisihan ko ata. Lahat kasi ng mga mata nila ngayon ay nakatingin sa akin dito. Sabi ko naman sa'yo diba? Ayan tuloy nakakahiya. Naging patago pa tuloy ako sa likod niya. Nasa harap kasi kami ng counter ngayon. Tinapay at tubig lang din. Ang binili ko. Don't mind them and let them look. Hindi naman nila makukuha yan sa'yo, kindat niya. Umupo lang din kami sa labas sa balkonahe. Nagtaka pa ako dahil walang ibang tao dito, maliban nga lang sa 2 formal na tao na nasa unahan. Hindi na namin pinansin ito ni Babita, at umupot kumain na kami. Gutom na din kasi ako. Umupo lang akong nakatalikod sa 2 lalaki. Tahimik lang kaming kumain si Babita. Pero kalaunan ay namilog na ang mata niyang nakatingin sa akin. Kinalabot pa niya ang braso ko. Ano? Ngumuso agad siya. Tinuturo ng nguso niya ang likod ko. Si Sir Dave, sabay yuko niya. Gosh, kaya pala walang umupo dito sa labas, dahil nandito sila. Nakayuko siyang kumain habang nagsasalita. Hindi nga siya makaangat ng tingin sa akin. Uminit lang din ang pisngi ko. But the heck? I don't care, hindi naman niya ako nakikita at ang likod ko lang naman ngayon ang nakikita nila. May kasama ba? Lihim na tugon ko. Oo, ang gwapo din ng kasama. Shocks palaka. Nakatingin sila dito. Mas yumuko ulit siya at halatang tinatago ang mukha niya sa anino ko. Nakikita ba tayo? Gusto mo lumipat?
Mahinang tugon ko. Sheesh, hindi na, obvious naman girl kung iiwas tayo. At nagtatago naman ako sa anino mo, ngiti niya. Bilasan mo na lang ang kain mo, ano ha? Pilit na tugon ko. Tapos na kasi ako at tubig na lang din ang ininom ko. Mas binilisan na lang din niya ang subo. Natatawa na tuloy akong pinagmasdan siya. Naawa tuloy ako sa bakla. Nagkalat kasi ang kanin sa bibig niya. Mas natawa lang akong lalo at hindi ko na kasi napigilan ang sarili ko. Ano ba, dahan-dahan naman. Pinalakihan niya lang ako ng mga mata niya. Mas tumawa na talaga ako. Wala na akong pakialam pa, nahinto ang subo niya at namilog ulit ang mga matang nakatitig sa akin. My God! Tumayo na sila, girl. Ha! Kinabahan na ako at tinitigan na lang ang plastik na supot sa harap ko. Yumuko lang din ang bakla at pasimpleng ininom ang tubig niya. Naramdaman ko na lang ang may kung anong tumakip sa likod ko. Napatulalang kinabahan ako. Lumaki lang ang mga mata ni Bobita habang nakatitig sa akin. Nabigla na ako, ramdam ko agad ang init ng hininga niya sa leeg ko. Wear that, Bea. I'm covering you. You're almost naked behind me, he whispers. Napalunok lang akong tinitigan siya. Mabilis lang din siyang tumayo ng maayos at tumalikod na. Ngumiti pa ang kasama niyang lalaki sa akin. Napako agad ang paningin ko sa sarili ko. Ang tuxedo niya ang pinalupot niya sa katawan ko. Nagangat ako ng tingin kay Bobita na ngayon ay pulang-pula na ang pisngi. Sabi ko naman sa'yo diba? Ano ngayon? Patay na naman ako nito. Ngumiti lang siya sa akin, parang nagdududa pa. Kinuha ko na ang sling bag at tumayo. Sinuot ko na rin ng maayos ang tuxedo niya. Ang laki pa tuloy. Mukha akong ewan. Mas natawa ang bakla. In fairness, ngayon ko lang nakita si Sir Dave na ganito, sabay tingin niya sa kabuuan ko. Ang swerte mo, girl. Ang sweet naman ni Sir Dave. Paamoy nga ng damit niya. Lumapit agad siya at inamoy ito. Sinapak ko na. Baliw lang din talaga. Natawa lang siya. Shucks. Ang bango, sabay yakap niya sa akin ng mahigpit. I love you Dave. Tili niya. Baliw. Ewan ko sa'yo. Nauna na akong humakbang at naksunod lang din siya. Nakatingin ulit ang lahat sa amin ngayon. Tumaas pa ang kilay ni Jonah at napako ang tingin sa suot ko. Alam ata nila kung kaninong suit ito. Nahinto ko, pero mabilis lang din akong dinala ni Bobita. Huwag mong pansinin ang mga ingetera. Sabay hila niya. Inayos kong mabuti ang sarili ko nang makarating sa lamesa. Alam kong nasa loob lang din silang dalawa. Hinubad ko na ang tuxedo niya at sinuot ang itim na blazer ko. May mensahe naman siyang iniwan sa mesa. Coffee for two. DM. Nagtungo na ako sa maliit na kitchen area at gumawa na ng kape. Hindi ko alam kung anong klaseng timpla ang gusto ng isa niyang kasama. Gagawin ko na lang din pareho. Nang matapos ay mas umayos na ako. Bago pumasok ay kinatok ko muna ang pinto. Bubuksan ko pa sana, pero agad lang na bumukas ito. Oh, hi, there you go. Tipid ng ngiti ng lalaki na kasama niya kanina. To physically describe him, he's one of a hot Adonis too. Malinis ang tindig at pormal na pormal. Tipid ngumiti pero nakaka-insecure ang lahat sa kabuuan niyang anyo. Tumikim agad siya nang pumasok ako. Maingat ko lang ding nilapag ang kape sa mesa niya sa gilid. Coffee. Ginawa ko na lang pareho. Lumapit agad ang lalaking kasama niya at kinuha ang para sa kanya. Nakatitig siya sa akin habang tinitikman ito. Tipid lang din nang umiti ako. I can't change it if the flavors didn't fit your liking. Bahagya namang natawa si Dave. Don't complain. Tipid man ang tugon niya nito pero matigas naman ang pagkakasabi niya. Napatingin lang din ako sa kanya. Napako lang din ang paningin ko sa dibdib niya. Wala siyang tuxedo suit, kasi nga pinasuot niya sa akin kanina. Kukunin ko lang ang suit mo, senadorias ko. Tumango lang din siya. Mabilis ko lang din kinuha ito at pumasok ulit sa loob. Tumayo ako sa likod niya. Here. Tumayo na siya at sinuot ito. Hanggang sa humarap na siya sa harapan ko. Napatingala lang din akong tinitigan siya. Same time lang siyang nakatitig sa akin. Mariin niyang inayos ang kurbata at nakatingin ako dito. Medyo hindi kasi tama, kaya ako na mismo ang umayos. Let me do it. Maingat ko itong inayos. I never think how awkward this is, as it never came to my mind.
It's just simply me being his secretary trying to fix his necktie for him. Hinayaan lang din naman niya ako. Hinaplos ko pa ito ang inayos hanggang sa balikat niya. That's better, titig ko sa kanya. I feel the shiver straight away when we stared. And that's when I let go. I even swallowed hard while walking away from him. Huwag kang assuming, Bea. Trabaho mo lang to. And besides, I need his permission para payagan niya akong maging ekstrang modelo. I need to show my feminine side in a professional way. What's your name again? Tugon ng kasama niya. Malapit na sana ako sa pinto, pero napalingon ulit ako. Humakbang lang din ang kasama niyang palapit sa akin. It's Bea. Formal siyang tumango at may dinukot sa bulsa niya. From his pocket is his wallet. He grabbed something out from it, a gold card. Here, take this. I want you to be my model. Think about it, tipid na tugon niya. Tinanggap ko ito at tinitigan lang din si Dave, na ngayon ay humakbang na palapit sa aming dalawa. Nang tingnan ko ang pangalan sa gold card, ay nabigla ako. It's R.K. William Montenegro, the owner and CEO of Monte Fashion. My eyes widened. Tumabi agad si Dave at mariin lang na kinuha ang gold card sa kamay ko. Ngumiti pa siya sa akin. You can't do that, RK. She's mine to begin with. Deal it from me, bud. Tiimbagang niya. What? Ano raw? Napaawang lang ang labi ko habang tinitigan siya. Kumalabog lang din ng gusto ang puso ko. Rinig ko pa ang bahagyang tawa ni RK at iling nito. Dave Sebastian Montenegro, he shook his head while looking at him. I never thought that you're that protective towards your employee now. May inis sa mata niya at nagtitigan sila. Come on, she's an exemption. Iba siya. Tinaas lang din ni RK ang kamay niya, na parang nag-surrender pa sa kanya. Okay, fine, if you say so. Tumalikod na siya at humakbang pabalik sa upuan niya. Napako lang din agad ang titig ko kay Dave. Mabilis lang niyang hinawakan ang magkabilang balikat ko at iginaya palabas ng pinto. Okay, fine, if you say so. Get out, darling. And don't do anything stupid without my permission, sa mahinang bulong niya. Nanayo lang din ang balahibo ko. Pero, agad lang niyang binuksan ang pinto at pinalabas na ako. Sinarado na rin iya ito. Naiwan lang akong tulala sa sarili. The heck? What was that? That was supposed to be my ticket to my dream, Dave. Kainis ka talaga. Inis na tugon ng isip ko.